Shaira's point of view. Napasimangot na lamang ako habang nakatingin dito sa mama ko. Pagkatapos niya kaming iwan ni Papa, siya pa itong mainit ang ulo sa akin. Humihingi na nga ng pabor, siya pa itong nagagalit. Kung hindi lang namatay si Papa at kung hindi niya binentang bahay namin sa probinsya, wala naman akong balak na pumasok sa buhay niya eh. Shaira, wag mo akong tinitingnan ng ganyan ha. Magpasalamat ka nga't kinuha pa kita eh. Kung hindi kita kinuha, saan ka pupulutin ha? Bulyaw nito sa akin. Bakit? Gusto ko bang sumama rito? Kung hindi mo lang pinakailaman ng bahay ni Papa, hindi naman ako sasama sa'yo eh. Singhal ko sa kanya. Umangat naman ang kamay nito para sampalin ako. Pero agad siyang inawat ng bago niyang asawa, si Randy. Sheena, maging mabait ka na muna sa kanya. Kapag nakauwi na siya ron kay Alfred, pwede mo nang gawin ang gusto mo sa kanya. Alalahanin mo, mas mahalagang kumpanya natin. Pabulong yung sinabi ni Randy pero narinig ko naman. Tatanga-tangang bumulong? Napahinga naman ng malalim si Mama bago ko lingunin. Shaira, maghanda ka na doon dahil dadalhin ka na namin sa bahay ng asawa mo. Mama naman eh, kung sa buhay niyo ako pinakasal matatanggap ko pa. Inis kong sambit. Paano? Pina-arrange marriage niya ako. Nagalit na nga ako sa desisyon niyang yun pero mas lalo akong nagalit dahil sa patay pa ako ikinasal. Bago niya kasi sabihing patay yung pinakasalan ko, hinantay niya muna akong pumirma. Ginawa niya kasing panakot na ipatatanggal niya sa sementeryo ang bangkay ni Papa kaya't pumayag na ako. Ang arte-arte mo! Mayaman naman yung pinakasalan mo kaya't huwag ka nang umangal. Kung hindi lang minor si Rina eh, hindi naman kita kukuhanin at hahayaan lang mabulok doon sa probinsya. Aba di ipakasal niyo dyan kay Simon. 2 taon lang naman ang bata niya sa akin, di ba? Mas gusto ko ang mabulok dun sa probinsya kaysa makasama ka. Sobra talagang galit ko sa kanya. Mahal na mahal siya ni Papa pero niloko niya lang. Sana nga pwede ko siyang sipain ngayon. Kung babae lang si Simon, gagawin ko yon. At saka ayoko rin mga anak ko ang magdusa. Kaya't ikaw ang ipinakasal ko sa patay na yon. Napatawa ako ng pagak. Ah, wow! Parang di mo ako anak ah. Ako kaya yung panganay mo. Ay, hindi mo pala ako tinuring na anak dahil mahirap lang kami ni Papa. Tinalikuran ko sila. Kapag pumunta ako dun sa bahay ng asawa ko, huwag ka nang magpapakita sa akin ha. Kakalimutan ko na rin na buhay ka pa. Dami mong drama? Kumilos ka na lang! Hindi ko na siya pinansin at nagtungo na lang sa kwarto ko. Nagsimula akong mag-impake ng mga gamit ko. Umiiyak pa nga ako kasi masakit pa rin para sa akin na hindi niya ako nakikita bilang anak. Nakikita niya lang ako bilang isang bagay na pwedeng gamitin. Si Papa kasi, kapag ako nag-aaya sa kanya ayaw niya. Pero nung inaya ni Lord sumama agad. Ha? Ano ba yun? Napatawa ko. Joke lang po. Baka naman multuhin mo ako agad pa. Mabilis kong pinunasan ng luha ko nang marinig kong may pumasok. Nilingon ko yon at nakita ko si Simon. Kasama si Rina. O bakit? Tanong ko sa kanila. Sorry, mahinang sabi ni Simon. Sorry kung ikaw yung nagdudusa kahit wala ka namang kinalaman sa amin. Sorry po kung minsayo si Mommy. Sabi naman ni Rina. Kung anong ikinasama ng mga magulang nila, yun namang ikinabait nitong dalawa. 28 years old na ako. Si Simon naman ay 26. Samantalang si Rina ay 17 years old. Huwag kayong magsorry dahil wala naman kayong kasalanan. Sadyang bruhang nanay nyo kaya't wala kayong magagawa ron. Natatawang sabi ko bago tumayo. O siya, aalis na ako ha. Kapag tinrantado kayo ng magulang nyo, tawag lang kayo sa akin ha. Kahit pa kailan lang tayo nagkausap at nagkakilala, handa pa rin akong magpakaate sa inyo. Hindi kasi ako pwedeng maging demonyita at mumultuhin ako ni Papa. Mag-iingat ka po, sabi ni Rina at ngumiti sa akin. Kapag may hindi magandang nangyari sa'yo doon, susunduin kita. Ngumiti sa akin si Simon. And one more thing pala, kaibigan ko si Alfred. Mabait siya. Mabait nga, patay naman. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa labas ng bahay. May naghihintay na sasakyan doon sa labas ng gate.
Mukhang siya na yung susundo sa akin. Umalis ka na, sabi ni Mama. Talagang aalis ako, bruha ka. Inirapan ko siya bago sumakay ng sasakyan. Hindi ko naman siya pwedeng sabihan ng pangit kasi magkamukha kami. Kaya nga minsan naiinis ako sa mukha ko kasi kahawig ko siya. Dapat si Papa na lang ang kamukha ko eh. Tahimik lang ako sa biyahe dahil tahimik yung driver at yung isa pang lalaking nasa front seat. Ano palang itsura ng asawa ko? Usisa ko pero hindi sila sumasagot. Napanguso naman ako. O eto na lang. May multo ba doon sa bahay ng asawa ko? Kung oo, ayoko nang sumama. Takot kasi ako sa multo eh. Tsaka baka nagpaparamdam yung asawa ko doon ha. Papatawag agad ako ng pare. Deadma pa rin sila kahit natahimik na lang ako. Medyo nakakapiko na kasi sila. Ilang sandali nga'y nakarating kami sa bahay ni Alfred. Kagaya ng inaasahan ko, malaki nga iyon. Parang yung mga napapanood ko sa mga movie. Naging mala prinsesa tuloy ang datingan ko. Ang kaso mas lalo yata akong nangamba. Mas marami kasing multo sa mga malalaking bahay. Hoy, walang multo rito ah. Iiyak talaga ako kapag meron. Sambit ko. Safe ang lugar na ito. Sagot ng lalaking nasa passenger seat. Tumango naman ako. Sino ka pala? Mukha kang rich kid na hindi maasim ah. Tumikim ito. Jaden, butler of Mr. Diaz. Ako ang mag-aasikaso sa'yo. Wow, may butler. Astig pala yung boss mo eh. Sayang nga lang at sumama na rin siya kay Lord. Sana magkita sila ni Papa doon. Bumaba si Jaden ng sasakyan kaya't sumunod ako. Bahagya pa akong napaatras nang sumalubong sa akin ang sandamakmak na maid. Kinuha nila ang mga gamit ko at binigyan ako ng tsinelas. Hinubad ko naman ang sandals ko at isinuot yon. Starting from now, ikaw ang magiging head rito sa bahay. May iilang business din si Sir Alfred na ikaw muna ang hahawak. Haharap ka rin sa pamilya niya next week. Sabi ni Jaden. Hahawak ako ng business? Ayoko nga. Gastador ako kaya't baka maubos ko pa yung pera. Ipagawa nyo na sa akin ng lahat, wag lang humawak ng business. Mabilis na tanggi ko. Kahit bayaran nila ako ng milyon, hindi ako hahawak ng business na yan. Diba may art exhibit si Alfred? Iyon na lang ang hahawakan ko. Mahilig din ako sa mga art. Yun ang hobby namin ni Papa, ang mag-drawing o magpinta. Anyway, iyahatid ka na ni Lilette sa kwarto mo. Magpahinga ka na muna. At mabilis nang umalis si Jaden. Tumingin naman ako sa babaeng nasa tabi ko. Nauna itong naglakad paakyat sa hagdan kaya't sumunod na ako. Lilette, anong klaseng tao ang pamilya ni Alfred? Hindi mapigil ang tanong ko. Mata pobre po, lalo na po yung stepfather niya at mother niya. Idagdag pa yung mga half-brothers niya. Sagot nito. Napatawa naman ako dahil parang same situation kaming dalawa. Shaira. Mabilis akong napalingon sa likuran ko nang may lalaking tumawag sa pangalan ko. Medyo kinilabutan ako dahil walang katao-tao ron. Lilette, narinig mo ba yun? May tumawag sa akin. Takot kong sambit. Lumapit na rin ako sa kanya dahil kinikilabutan ako. Wala ho akong narinig. Takang sagot nito. Siguro po, pagod ka lang? Wag mo nang isipin yun. Siguro nga. Wala na rin naman akong narinig hanggang sa makarating kami sa kwarto ko. Mukhang guni-guni ko nga lang ang narinig ko. Iniwan ako ni Lilette kaya't agad akong tumalon pahiga sa kama. Ang laki-laki ng kwarto ko. Ganito yung mga pangarap kong kwarto pero hindi ako masaya ngayong nakamtan ko na. Wala na kasi si Papa. Bigla akong nalungkot kaya't kinuha ko ang litrato niya. At litrato namin sa maleta ko. Inilapag ko yun sa bedside table. Papa. Tumulo ang mga luha ko. Miss na kita, Papa. Ang daya mo eh. May sakit ka na pero tinatago mo pala. Nakatulugan ko na lang ulit ang pag-iyak. Nang magising ako, medyo nagtaka ako dahil nakakumot na ako at bukas na ang aircon. Baka si Lilette lang. Sambit ko bago bumangon. Shaira. Napaigtad ako nang marinig na naman yung boses ng lalaki. Shaira, I'm seeing you. Sino ka?
Matapang kong tanong at nagpalingalinga sa paligid. Leche ka! Kung multo ka, umalis ka na rito! Biglang bumukas ang pinto kaya't napasigaw ako. Mukhang nagulat naman yung dalawang maid dahil sa malakas kong sigaw. Handa na po yung pagkain, sabi ng isa sa kanila. Miss, may multo ba rito? Wala sa sariling sambit ko't lumingon sa paligid. May lalaking tumatawag sa akin. Napangiwi naman silang dalawa. Animoy nawiwirduhan sa akin. Bumaba na lang po kayo. Sabi naman ng isa't mabilis na hinila ang kasama niya. Napanguso naman ako at napasapo na lang sa ulo ko. Nababaliw lang ba talaga ako? Mas lumala pa nga yung pakiramdam ko na may multo sa bahay na ito. Lalo na sa kwarto ko. Madalas kasing may tumatawag sa akin at minsan ay nagagalaw ang mga gamit ko. Dahil na rin sa mga kilos ko, naging ilap bigla yung mga kasama ko sa bahay. Ma'am Shaira, baka naman nagpaparamdam lang sa'yo si Sir Alfred. Mukhang gusto niya ng honeymoon, sabi ni Lilet. Si Lilet lang yata ang sanay sa ikinikilos ko. Tingnan mo, tinutulungan niya pa akong linisin ang kwarto ni Alfred. Pero shit talaga, hindi man lang ako na-inform na sobra palang gwapo ni Alfred. Yung tipong malalaglag talaga yung panty mo. Sayang nga lang at natigok siya agad. Sumalangit na wang kaluluwa niya. Ano bang klaseng tao si Alfred? Tanong ko. Mabait na tao po si Sir Alfred. Maalaga siya sa mga trabahador niya kahit mukhang hindi dahil sa ekspresyon niya. Medyo masungit siya kapag bad mood pero mabait pa rin naman. Sagot nito. Parang gusto ko tuloy siyang makilala. Wala sa sariling sambit ko. Nagpatuloy na lamang kami ni Lilet sa paglilinis. Maya-maya nga lang ay bumaba siya para kumuha ng maiinom at makakain namin. Dumiretso naman ako sa CR para umihi. Ninanamnam ko rin yung bowl kasi ang sarap sa puwet. Nang matapos nga ako ay lumabas ako. Pero gano'n na lamang panginginig ko nang makitang isang lalaking nakatayo't nakangiti sa akin. Hi! Nakangiting bati nito sa akin. Bago pa ako makasigaw, nag-blackout na agad ang paningin ko at bumagsak sa sahig. Alfred's point of view. Napanguso na lamang ako habang nakaupo sa swivel chair ko at nakatingin sa monitor ng CCTV. Nandito ako sa secret room ko at nagtatago pa rin at nagpapanggap na patay. Kinakailangan ko muna kasing mamatay dahil sa isang malalim na dahilan. Look what you did! Bulyaw sa akin ni Simon bago ako kwelyuhan. Paano kung malalang pagkakabagok ng kapatid ko? E di napuruhan pa siya. Alam niyang buhay ako. Ganon din ang butler kong si Jaden. Sila pa nga ang tumulong sa akin para mapalabas na patay ako. Sabi niya kasi gusto niya akong makilala. Mahinang sambit ko. Bala ko na talagang magpakilala at magpakita kay Shaira. Pero hindi ko naman akalain na ganon siya katakot sa multo. Tuwang-tuwa rin ako kapag pinagtitripan ko siya gamit yung maliliit na speaker ko sa bahay. Pero ngayon sobrang worried ako sa kanya kasi tumama sa sahig ang ulo niya nang bumagsak siya. You're such an idiot! Naiiling namang sabi ni Jaden. Bibig mo ha? Boss mo kaya ako? Paalala ko sa kanya. Kaibigan ko rin si Jaden. Siya ang kuya namin sa grupo dahil mas matanda siya ng 3 taon sa akin. 30 na kasi ako. 33 si Jaden. 26 naman si Simon, ang bunso namin. Kapag talaga may nangyaring masama sa kanya, sasamain ka sa akin. Banta ni Simon bago ko pabalibag na binitawan. Itinuon ko na lang ulit ang tingin ko sa monitor. Bahagya akong napatayo nang makitang gising na si Shaira. Oh, kamusta ka na? Iniwan kitang buo ang ulo tapos nung binalikan kita may konting kulang na sa ulo mo. Sabi ni Lilet sa kanya. Narinig ko sila dahil sa CCTV. Kailangan ko kasing lagyan ng CCTV ang buong bahay para malaman ko ang nangyayari. Meron din sa CR pero nakapatay yun. Tanging boses lang talagang naririnig ko. Nakita ko si Alfred! Hysterical na sabi ni Shaira. Nakita ko talaga siya. Nakasuot siya ng itim tapos sobrang pogi niya. Multo siya pero masarap siya. Napatawa naman ako dahil sa sinambit ni Shaira. Napangisi rin ako pero napawi yun dahil sa masamang tingin ni Simon. Shaira, pantasya mo lang yun. Papaanong makikita mo si Sir Alfred tigok na yun? Sabi ni Lilet. Pero nakita ko talaga siya.
Nag-hi pa nga siya sa akin eh. Pamimilit ni Shaira. Sabihin na nating nakita mo, pero siguro gusto lang niyang magpakilala sa'yo bago siya tumawid sa kabilang buhay. Ayoko sa multo. Pero ang gwapo pala talaga niya, no? Sino ba kasing pumatay sa kanya? Ang tanga-tanga naman. Tama na yan, masyado kang yumayabang. Pinatay ni Jaden ang monitor. Hayaan mo munang makapagpahinga si Shaira. Isa pa, bigyan mo muna sila ng privacy ni Lilith. Masyado kang ano sa asawa ko ah. Type mo ba siya? Inis kong tanong. Anong type? Ipapaalala ko lang na asawa ko si Lilith ha. Sarkastikong sabi nito. Ay, napakamot na lamang ako sa ulo ko. Sa sobrang cool kasi nilang kumilos ni Lilith, parang magkakilala lang sila. Hindi ko sila nakikitang sweet. Alfred, kung gusto mong magpakita sa kapatid ko, gawin mo. Huwag mo na siyang pagtripan at baka tuluyang kitang ibaon sa lupa. Seryosong sabi ni Simon. Magpapakita na ako sa kanya mamaya. Huwag ka nang magalit dyan. Sambit ko. At siguraduhin mo ring hindi siya madadamay sa gulo ng buhay mo. Hindi ko kayang makitang mapapahamak siya. Tumango na lamang ako dahil parang ang init ng ulo niya. Pinag-usapan na lang namin ang aksyon na gagawin namin para mahuli ang gustong pumatay sa akin. May hinala na ako kung sino kaso kailangan ko pa rin ng matibay na ebidensya. Maya-maya nga'y nagpaalam na si Simon dahil may gagawin pa siya. Umalis na rin si Jaden dahil aasikasuhin niya pa ang kumpanya ko. Binuksan ko ang CCTV sa kwarto ni Shaira. Nang makita kong walang tao, lumabas na ako sa closet niya. May hidden door kasi ako roon para makapunta dito sa secret room ko. Nakita ko si Shaira na mahimbing ang pagkakatulog. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya't naupo sa kanyang tabi. Pinagmamasdan kong maamo niyang mukha. Ang tahimik niya kapag tulog. Sobrang daldal niya kasi sa personal eh. Pero gusto ko naman ang pagiging madaldal niya dahil ang saya-saya niyang tingnan. Papa, napaigtad ako nang bigla siyang magsalita at hawakan ang kamay ko. Papa? Papa? Mukha ba akong tatay? Nakasimangot kong tanong. Hindi pa rin niya ako binibitawan kaya't napahiga na ako sa tabi niya. Nakakangawit kasi ang pwesto ko. Pareho kaming nakatagilid ng higat nakaharap sa isa't isa. Papa? Bigla itong nagdilat ng mga mata. Papa? Hi. Nakangiting bati ko sa kanya. Multo! Sigaw niya bago mabilis na napatay at umalis sa kama. Umalis ka! Umalis ka! Manahimik na sana ang kaluluwa mo! Napatawa naman ako bago naupo sa kama. Paano mananahimik ang kaluluwa ko buhay pa ako? Hindi naman talaga ako patay. Matagal ka ng patay, di ba? Alam kong mahirap tanggapin pero kailangan mong tumawid na at sumama sa liwanag. Hey, buhay talaga ako. Hindi pa ako patay. Ngumiti ako sa kanya. Kahit hawakan mo pa ako ngayon. Nagdalawang isip pa siya pero ilang sandali lamang ay naglakad siyang papalapit sa akin. Pinisil niya ang braso ko. Nung una, parang takot pa siya. Pero ilang sandali lamang ay nilamutak niya ng dibdib at mukha ko. Buhay ka nga. Mainit ka rin kahit siguradong hindi ka papatay. Sambit niya. See? I told you. I'm alive. Pero bakit ang alam nila patay ka na? Bakit nagtatago ka? Tanong niya. May malalim lang akong dahilan. Nagigilty na nga ako sa pananakot sa'yo kaya't lumitaw na ako. Napatawa ko. Sinamaan naman niya ako ng tingin. Ikaw yung tumatawag sa akin na akala ko multo? Yes. May mga speaker na nakakalat sa buong bahay kaya't naririnig mo ko. At tumangutango pa ako na parang satisfied sa nangyayari. Sira ulo ka? Akala ko minumulto na talaga ako eh. Singhal niya sa akin. Sorry na. Ang sarap mo kasing pagtripan eh. Ngayon na lang din kasi ako ulit nakakita ng taong takot pa rin sa multo. Nakakatakot kaya sila? Lalo na kapag mga batang multo. Nakangusong sabi niya. Huwag ka nang matakot. Hindi na mauulit yung pananakot ko sa'yo. Sorry din pala sa pagkatakot mo sa akin ha. Nabago ka pa ng dahil lang sa akin. Mahinang sabi ko. Okay na yun. Ang mahalaga ngayon sa akin, buhay pala yung asawa ko. Ngumiti pa siya sa akin. Napatigil kaming dalawa nang may kumatok. Medyo nataranta pa ako dahil bawal akong makita ng iba. Hindi pa ako pwedeng makitang buhay.
Kailangan kong magtago. Bawal pa akong makita ng iba sa ngayon. Iilan lang kayo nakakaalam na buhay ako. Sabi ko sa kanya. Magtago ka na, bilis! Tinulak ako nitong papasok sa ilalim ng kama. Hindi ako kasya doon pero napagkasya niya ako. Medyo ang hirap ding huminga at itago ang mga paa ko. Lilet! Bahagya akong sumilip at si Lilet nga ang pumasok. Ang tagal mong pagbuksan, parang may tinatago kang lalaki dito. Sagot ni Lilet. Bakit ka nga pala nandito? Tanong ni Shaira. Narinig kong sumigaw ka kaya't napaakyat ako. Na paano ka ba? Nakakita ka na naman ba ng multo? Tanong ni Lilet. Naalimpungatan lang ako kaya't napasigaw ako. Okay naman ako kaya't hindi mo na kailangang mag-alala pa. Napamura na lang ako sa isipan ko nang matapakan ni Lilet ang kamay ko. Gusto kong sumigaw dahil may takong pang sandals niya. Parang ang sarap tumayo-tayo ngayon, sabi nito. Parang sinasadya niya yata tong pagkakatapak sa akin eh. Pakiramdam ko nga, alam niya talagang buhay ako. Lilet, nagugutom ako. Gusto ko sanang kumain, sabi ni Shaira. O sige, kukuhanan kita. Babalik na lang ako kapag nakuha ko na yung pagkain mo. Nakahinga ako ng maluwag nang umalis na si Lilet. Lumabas ako sa ilalim ng kama at dumadaing na hinipan ng kamay ko. Nagsusugat na rin yun dahil sa takong ni Lilet. Natapakan ako ni Lilet. Nakangusong sumbong ko kay Shaira. Lumapit naman to sa akin at agad kinuhang kamay ko. Hinipan niya yun at marahang hinilot-hilot. Napatingin naman ako sa kanya habang ginagawa niya ang bagay na yun. Kapag palagi kong nahahampas yung kamay ko, ganito ang ginagawa sa akin ni Papa. Nakangiting anya. Kapag ginagawa niya to, gumagaan ang pakiramdam ko. Namiss ko tuloy bigla si Papa. Sasagutin ko sana siya kaso biglang bumukas ang pinto at iniluwal si Lilet. Natigilan naman kaming dalawa ni Shaira at gulat na napatingin sa kanya. Ano nga palang ulam ang gusto mo? Tanong nito kay Shaira. Fried chicken, sagot ni Shaira. Tumango naman si Lilet bago tumingin sa akin. Matagal ko nang alam na buhay ka. Tanga-tanga ka kasing magtago eh. Nahahalata ko rin sa Jaden kaya't huwag ka nang magtaka na alam ko. Isa pa pala, sinadya kong tapakan ka sa kamay kasi naiinis ako sa ginawa mo kay Shaira. Umirap to sa akin bago tumalikod at layasan na kami. Napanguso naman ako't napatingin na lang kay Shaira. Boss niya ako pero ginagano niya ako. Parang batang sumbong ko sa kanya. Okay lang yan. Ikaw naman yan eh. Natatawang sabi niya at tinapik lamang ako sa balikat. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Shaira's point of view. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na buhay si Alfred. Parang hinihiling ko lang noon na sana buhay siya dahil gusto ko siyang makilala. Tapos ngayon nahahawakan ko na siya at nakakausap pa. Alfred, paano kapag bumalik ka na sa pagiging buhay? Siguradong magtataka rin yung mga tao kasi ang alam ng lahat patay ka na. Usisa ko. May solusyon na ako para dyan. Sagot nito habang busy pa rin sa pananahin ng salawal niya. Ewan ko ba rito? Ang yaman-yaman pero mas pinipiling manahin ng short na halatang wala ng pag-asa. Bakit ka nga ba nagtatago? May nagawa ka bang krimen? May pinagkakautangan ka ba? O baka naman may babae kang tinatakbuhan? Hindi ko alam basta gusto kong masagot kung bakit siya nagtatago. Ayaw niya kasi akong sagutin at iniiba niya lang ang usapan. Gusto mo bang malaman? Tinigil nito ang ginagawa niya at seryosong tumingin sa akin. Kapag sinabi ko sa'yo, huwag mong ipagsasabi sa iba ha. Hindi rin kasi nila talaga pwedeng malaman. Napahinga ko ng malalim at kinakabahang tumango. Bigla kasi akong kinabahan sa hindi malamang kadahilanan. Promise, secret lang. Mahinang sagot ko. Ganito kasi yun. Lumapit siya sa akin. Hindi mo kasi alam pero ako talaga si Superman. Literal na napamura na lamang ako. Seryoso ko. Kailangan kong itago ang pagkatao ko para mailigtas kayo. Seryosong-seryoso pang mukha nito na parang hindi kalokohan ang mga pinagsasasabi niya. Wala kang kwentang kausap. Masungit kong sambit bago tumayo. Diyan ka na nga, kukuha na lang ako ng pagkain ko.
Inirapan ko siya bago lumabas ng kwarto ko. Dumiretso ako sa kusina at nagsimulang mangalkal ng mga pagkain. Kumuha ako ng tinapay, chichirya, chocolates at inumin. Deserve kong kumain dahil sobrang bad trip ako kay Alfred. Nang makuha ko ang lahat ng lalamunin ko, dumiretso ako sa kwarto ko. Alfred! Natigilan ako nang makitang lalaking nasa loob ng kwarto ko. Hindi ko siya kilala dahil first time ko siyang makita. Maamo ang mukha niya. Pero parang nakakatakot siya. Sino ka? Mahinang tanong ko. Hello, ngumiti ito sa akin. I'm Ethan. Half-brother ako ni Alfred. Narinig ko kasing may lalaking nagsasalita dito sa kwarto kaya pumasok ako. Kwarto ko to at wala naman akong kasama. Tugon ko bago ilibot ang paningin ko. Hindi ko mahagilap kung nasan si Alfred. Sorry sa istorbo Naglakad dong palapit sa akin kaya't medyo napaatres ako. Ang ganda-ganda mo. Ikaw ba yung asawa ni Kuya Alfred? Ikaw ba si Ate Shaira? Nakangiting tanong nito. Kahit kinakabahan ako, tumango pa rin ako't bahagyang ngumiti. Sobrang creepy niya. Mas nakakatakot pa siya kaysa sa multo. Biglang dumako ang tingin nito sa panahin na mukhang naiwan ni Alfred. Hindi ko alam kung anong emosyon yun pero may dumaan na nakakatakot na emosyon sa kanyang mukha. Mahilig ka rin palang manahi. Parehas kayo ng kuya ko. Kaso naiinis ako sa mga nananahi Naaalala ko kasi yung daddy ng kuya ko. Yung natagpo ang patay at puro tahi sa katawan. Nanlamig ako dahil sa sinabi niya. Mas lalo naman akong nanlamig nang tumingin siya sa akin. Gusto mo bang subukan? Napalunok na lamang ako. Naramdaman kong malamig na pawis sa noo ko. Dati ba siyang mangkukulam? Ethan, what are you doing here? May lalaki pang nagsalita sa likuran ko kaya't napalingon ako rito. Isa itong matangkad na lalaki at kahawig ni Alfred. Mukhang kapatid rin siya ng asawa ko. Hindi ba't sinabi kong huwag kang papasok sa kwarto ng asawa ni Alfred? Kailan ba magtitinuyang utak mo? Sorry, akala ko lang kasi. Narinig ko si Kuya Alfred. Sagot nito bago napayuko. Lumabas ka na. Nandun na yung driver na maghahatid sa'yo pa uwi. Tumalima naman kagad si Ethan at lumabas ng kwarto. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil doon. Pagpasensyahan mo na si Ethan Medyo may problema lang kasi siya sa pag-iisip. By the way, ako nga pala si Johan. Half-brother ni Alfred at 1 year younger lang sa kanya. Ngumiti ito ng maaliwalas bago naglahad ng kamay. Tinanggap ko naman yon. Shaira pala, pakilala ko. Tumango ito bago saglit na sumulyap sa kama ko. Mahilig ka rin palang manahi. Siguradong magkakasundo kayo ni Kuya Alfred. Tumango na lamang ako. Kahit magaan ang pakiramdam ko sa kanya, may kung ano sa akin ang nag-uudyok na iwasan siya. Mauna na ako Ayoko nang makaistorbo pa sa'yo. Pasensya na pala ulit sa kapatid ko. Alam mo na. Ngumiti ito sa akin bago lumabas. Nilak ko naman yung pinto at nangihinang naupo sa kama. Medyo kumalma ng tibok ng puso ko pero malakas pa rin talaga yon. Alfred? Maya-maya'y pagtawag ko kay Alfred. Alfred, wala na sila. Pwede ka nang lumabas. Walang sumagot kaya't napanguso na lamang ako. Ilang sandali pa nga ay bumukas ang closet ko't iniluwal ang pawis na si Alfred. Nabigla na lang ako nang tumakbo siya papalapit sa akin at dinamba ko ng yakap. Bakit? Utal kong tanong. Natakot lang ako kanina. Sagot niya habang nakayakap pa rin sa akin. Hindi na ako nagtanong pa't hinaplos na lamang siya sa likod. Ramdam kong talagang natakot siya dahil sa nangyari. Ilang sandali nga lamang ay humiwalay na siya sa akin. Pinunasan ko naman ang pawis niya sa noo. Shaira, pwede bang mangako kang hindi ka nalalapit sa kanila? Hinawakan itong kamay ko at seryoso kong tiningnan. Ipangako mo sa akin na hindi mo nakakausapin ang dalawang kapatid ko. Wala na talaga akong balak kausapin si Ethan. No, mas gusto kong umiwas ka kay Johan. Mukha siyang maamo pero alam kong may tinatago siya. Alam kong mas delikado siya kaysa kay Ethan. Mukhang worried talaga siya kaya tumango na lamang ako. Ngumiti naman siya sa akin at bigla akong hinalikan sa noo.
At kung ano man ang mangyayari sa hinaharap, pangako kong iingatan kita at hindi kita hayaang mapahamak. Ang weird mo naman. Nasambit ko na lamang bago siya talikuran. Paano? Kinilig ako dahil sa ginawa niya. Hinalikan niya ako sa noo na para bang apo niya ako. Alfred's point of view. Nakakainis dahil palaging pumupunta sa bahay si Johan. Hindi ko alam kung ano bang pakay niya, pero hindi ko gustong dumidikit siya kay Shaira. Shaira, patay na si Alfred. Parang wala na ring bisa ang kasal nyo. Kaya mukhang pwede kitang pakasalan. Nakaramdam ako ng pagkairita dahil sa sinambit ni Johan. Pinanonood ko sila sa monitor at nakakagigil ang mga sinasabi niya. Hindi kita type eh. Okay lang kahit patay na si Alfred. Type ko naman siya. Diretsyang sagot ni Shaira. Huyo ka ngayon, kala mo ah. Hindi mapigilang komento ko't ngumisi. Pero sayang naman ang ganda mo kung habang buhay mo lang ikukulong ang sarili mo sa isang lalaking patay na. Sabi naman ni Johan kaya't muli akong nainis. Alam mo, nakakabanas ka na. Umalis ka na nga't doon na ako sa kwarto ko. Inirapan ni Shaira ang lalaki at mabilis na nagtungo sa kwarto niya. Nakita ko naman kung papaanong mainis si Johan at umalis. Buti nga sa'yo. Tumatawang sabi ko. Paiba-iba ka ng emosyon. Para kang tanga. Singhal sa akin ni Jaden kaya't napalingon ako sa kanya. Magselos ka rin sana. Sinungitan ko siya bago tumayot nagtungo sa kwarto ni Shaira. Hindi na ito nagulat nang makitang lumabas ako ng closet niya. Mukha kasing alam na niyang lilitaw ako. Alfred, gusto kong lumabas. Nakangusong niya. Tinatamad na kasi ako dito sa bahay eh. Gusto kong mag-try na gumala dito sa Maynila. Magmula kasi na makatapak ako rito, hindi pa ako nakakagala. Gusto mo bang mag-mall tayong dalawa? Nakangiting tanong ko. Sasama ka? Iba ka makita ka ng ibang tao. Bawal pa nilang malaman na buhay ka, di ba? Tanong niya. Ngumiti naman ako. Akong bahala. Magpapaayos ako kay Lilit para hindi nila mahalatang gwapo ako. Ako si Alfred Diaz. Talaga? O sige, maliligo na ako ha. Excited siyang tumayot dumiretso sa CR. Lumabas naman ako ng kwarto niya at nagmamadaling nagtungo sa kwarto ko mismo. Tinawagan ko si Lilet na agad namang dumating. Lilet, gusto ko mag-disguise muna para masamahan kong magmall yung asawa ko. Nakangiting sabi ko. Ngumisi naman siya. Don't worry, I gotcha. Bigla na lang akong kinalabutan sa ngisi niya. Para bang may gagawin siyang hindi maganda sa akin ngayon? Pinapikit na nga ako ni Lilet at sinimulang ayusan. Hindi niya ako hinayaang dumilat hanggang sa matapos siya. Ayan, tapos na. Sobrang gwapo mo sa ayos mo ngayon. Nakangiting sabi ni Lilet. Nakangiting idinilat ko naman ang mga mata ko. Pero ang ngiting yun ay napawi nang makitang ginawa niya sa akin. Sinuotan niya ako ng wig na kulot ang buhok. Ginawa niya ring morenong kulay ko at nilagyan niya pa ako ng nunal sa muka. Lilet naman! Kamukha ako na si Boy Pickup eh. Maktul ko. Mas mabuti ng ganyan ka kesa yung nahahalata ka nila. Tugon nito bago damputin ng malaki at makukulay na damit. Ayan, magbihis ka na. Tiisin mo munang magpaka-jologs para kay Shaira. Hindi nga ako nakapagreklamo at nagsimula na lamang magbihis. Nang makalabas ako sa banyo, halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Mukha kong hip-hop dancer na tambay sa kanto. At palaging naghahamon ng away. Ang perfect mo dyan ah! Nakangiting sabi ni Lilet at pumalakpak pa. Anong perfect dito? Mukha akong tanga. Inis kong sambit. Hindi to sumagot at sinuotan na lamang ako ng eyeglasses. Hindi na ako makapagreklamo dahil baka bigla niyang tanggalin ang ayos ko. Nasa ganun kaming posisyon nang dumating si Shaira. Lahat na yata ng inis ko sa katawan na wala nang makitang maganda niyang mukha. Mukha siyang anghel sa suot niya. Tapos ako mukhang tagakuha ng kaluluwa tapos dinadala sa impyerno. You look beautiful, my wife. Nakangiting sabi ko. Ang pangit mo? Walang prenong tugon nito kaya't napasimangot ako. Sa unang tingin lang naman. Gumagwapo ka naman kapag malapitan na. Isa pa, mas mahalaga sa akin ngayon na makasama ka sa labas. Wala na akong pakialam sa looks mo. Kahit medyo buwisit, kinilig pa rin ako. Si Lilit kasi. Paninisi ko kay Lilit.
Anong ako? Pasalamat ka na nga lang at ginawan kita ng paraan. Masungit na tugon nito. Huwag mo nang awayin si Lilit. Hinawakan ni Shaira ang kamay ko. Mabuti pa't umalis na tayo. Excited na kasi akong lumabas at gumala-gala. Hinayaan ko na lamang siya na hilahin ako palabas ng kwarto. This time, masaya ako dahil hindi ko kailangang mag-ingat. Huwag ka na sumama sa amin. Ako nang bahala dito kay Shaira. Mas mabuting maglabing-labing na lang kayo ni Lilit dito sa bahay. Sabi ko kay Jayden. Alfred, masyadong delikado. Sa tingin mo ba magiging delikado pa sa itsura kong ito? Mag-iingat kami kaya't hindi mo na kailangang mag-alala. Tinapik kong balikat niya't inagaw sa kanya ang susi ng sasakyan. Pinauna ko ang sumakay si Shaira bago ko umikot patungo sa driver's seat. Habang nagmamaneho, pasipol-sipol at patingin-tingin ako sa paligid. Pakiramdam ko tuloy, bagong laya ako sa bilangguan. Nang makarating kami sa mall, mas excited pa yata ako kay Shaira. Nakakalabas naman ako minsan kaso palaging gabi at sa opisina lang ako nagpupunta para maiwasan ang mga katrabaho ko. Shaira, pinagtitinginan tayong dalawa. Bulong ko sa kanya. Huwag ka na magtaka. Napanguso na lang ako dahil alam ko ang itsura kong tinutukoy niya. Kung hindi lang ganitong itsura ko, sure akong pagkakaguluhan talaga ako ng mga babae ngayon. Una kaming dumiretso ni Shaira sa isang bilihan ng mga damit. Nakasunod sa amin yung mga sales lady at guard kaya't nakaramdam ako ng inis. Hindi kami magnanakaw rito, kaya tigilan nyo ang kababantay sa amin. Masungit kong sita sa kanila. Huwag kang mang-away. Sita sa akin ni Shaira bago ko hilahin palayo sa mga ito. Bantay kasi sila ng bantay. Tugon ko. Hayaan mo sila, mapapagod lang sila niyan. Huminto kami sa men's section. Dadamputin sana ni Shaira ang isang tuxedo pero may mga kamay ring humawak doon. Excuse me, this is mine. Mataray na sabi ng babae. Nauna yung kamay ko ng 0.1 second. Sagot ni Shaira. Nagtagisan ng tingin ng dalawa pero wala pa rin bumibitaw doon sa tuxedo. Excuse me, miss? Nauna ako sa tuxedo pero inaagaw nitong babae. Pagsusumbong ng babae sa isang sales lady. Kinuha naman ng sales lady ang tuxedo at ibinigay rito sa babaeng mataray. Ma'am, doon na lang po kayo pumili sa promo namin. Mahal po kasi yung nasa section na ito. Sabi ng sales lady. Iniinsulto niya ba ang asawa ko? Sadista kang sales lady ka. Ganyan bang mall dito? Namimili ng customer? Inis na sabi ni Shaira. At bakit? May pambayad ba kayo? Mukha nga kayong pumasok dito para lang magnakaw eh. Sabi ng malditang babae. Sasagot sana ako pero naunahan ulit ako ni Shaira. Kinuha niya sa bulsa ko ang black card ko at ipinakita sa mga ito. Bigyan mo ako ng 5 tuxedo na ganyan. Iba't ibang kulay ang gusto ko at bibilhin ko ng cash. Seryosong sabi ni Shaira. Napangisi naman ako bago humawak sa bewang niya. So, you're a badass, huh? I love it. Sa huli nga ay mas inasikaso pa kami ng mga sales lady. Nang makapagbayad nga kami ay mabilis kaming umalis sa lugar na yon. Matapobre pala yung mga tao rito eh. Nakasimangot na sabi ni Shaira. Hindi naman lahat, pero karamihan talaga, ganun. Tumitingin sila sa estado at pera, hindi sa itsura ng tao. Tugon ko. Mas okay pa dun sa pinanggalingan ko. Tahimik, mababait ang mga tao at masaya. Walang mall dun pero maraming chismosa. Pero yung mga chismosa naman sa amin, mababait naman. Gusto kong pumunta sa inyo. Nakangiting sambit ko. Lumungkot naman ang mukha niya. Gusto ko ring bumalik dun kaso wala na akong babalikan. Yung mama ko kasi binenta yung bahay ni Papa nang wala akong kaalam-alam. Dun din si Papa nakalibing sa lugar namin. Kaya hindi ko siya madalaw. Sobrang miss na miss ko na kaya si Papa. Miss mo na si Papa mo? Nasa tabi mo siya ngayon. Sinamaan naman ako nito ng tingin. Huwag mo akong tinatakot ng ganyan, baka hindi kita matansya. Napatawa naman ako bago hawakan ng kanyang kamay. Ang sungit naman agad, huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan para makabalik ka sa lugar na yon. Ngiti lamang itinugon nito. Naggala pa kami sa mall bago namin mapag-isipang kumain. 2:00 na ng hapon pero ngayon pa lang kami manananghalian.
Masyado kasi kaming nag-enjoy na dalawa sa pamimili at paggala. Sila mama? Sambit bigla ni Shaira kaya't napaangat ako ng tingin sa kanya. Kasama nila yung dalawa mong kapatid? Tumingin ako sa tinitingnan niya at nandun nga ang pamilya ng mama niya. Kasama nila ang dalawa kong kapatid. Nasa kabilang table lang namin sila. Shaira? Mabilis akong umiwas sa kanila ng tingin nang mapansin kami ni Simon. Lumapit pa ito sa amin. Why are you here? And who's this guy? Naramdaman ko ang tingin sa akin ni Simon. Kumakain? Patanong na sagot ni Shaira kaya't bahagya akong napatawa. At talagang kakain ka pa sa labas kasamang ibang lalaki? Hindi ka na ba nahihiya, Shaira? Kasama namin ang mga kapatid ng asawa mo. Sabi ng kanyang ina. Bakit naman ako mahihiya? Mukha lang nakakahiyang kasama itong kasama ko, pero mabait yan. Isa pa, hindi naman niya ako mabubuntes kung kumain kami sa labas. Sagot ni Shaira sa ginang. Wala ka talagang delikadesa sa katawan mo? Manang-mana ka sa ama mo. At least, hindi ako dagmana sa'yo. Kay Papa lang ako dahil stick to one siya. Hindi kagaya mo, 3-in-1. Enough that. Sabat ni Johan kaya't napairap ako. Shaira, alam naman nating wala na si Alfred. Pero kasal pa rin kayo. Magkaroon ka naman ng hiya sa katawan mo. Wow! Coming from you? Ikaw nga tong gusto kong pakasalan din kasi sabi mo patay na si Alfred, di ba? Masyado bang natapakan ng ego mo ngayon, Kit? Ganyan ka magsalita? Walang prenong sambit ni Shaira. Bahagya akong nilingon si Johan at kitang-kita ko ang pagkapi ko nito. Kaya't napatawa na lamang ako. Ano ka ngayon? Wala kang panama sa asawa ko. Napatigil lamang ako sa pagtawa nang makitang nakatitig sa akin si Ethan. May pagka-creepy talaga siya. Pero mas gusto ko naman siya kaysa kay Johan. You look like my Kuya Alfred. Nakangiting sabi niya. Napatigil naman ang lahat at napatingin sa akin. Tumikim naman ako bago sila harapin. Sino si Alfred? Alkin. Alkin ang pangalan ko. Pagsisinungaling ko bago umayos ng upo. Ethan, stop. Imposibleng maging si Alfred ang lalaking yan. Never naging ganyan si Alfred. Sabi ni Johan bago ko titigan. Isa pa, he's already dead. Imposible namang mabuhay siya. Unless hindi talaga siya patay. Nagtagisan kami ng tingin pero siya pa rin ang umiwas ng tingin. Pwede ba? Tigilan nyo na yan si Alkin. Doon na kayo sa table nyo. Storbo kayo sa date namin eh. Pagsusungit sa kanila ni Shaira. Let's leave them alone. Let's go back to our table. Seryosong sabi ni Simon. Nagsibalikan naman ang mga ito sa table nila. Pero bago sumunod si Simon, lumapit pa ito sa akin. Mukha kang tanga sa suot mo. Bulong nito sa akin kaya't napasimangot na lamang ako. Humanda talaga tong mga lintik na to kapag nabuhay na ako ulit. Shaira's point of view. Hindi ko maiwasang mamangha nang makapasok ako sa secret room ni Alfred. Ang ganda-ganda rito at ang astig. Ang dami palang CCTV sa room niya na hindi ko nakikita. Bakit may CCTV sa CR ko? Kunot noong tanong ko habang masamang nakatingin sa kanya. That's for emergency purposes. Hindi ko yan binubuksan kapag nasa loob ka. Promise! Maagap niyang sambit at nagtaas pa ng kamay na parang nanunumpa. Siguraduhin mo lang na hindi ka naninili pa at siguradong tatamaan ka sa akin. Banta ko sa kanya. Kahit kasi mag-asawa kami, masama pa rin yun. Hindi porket may relasyon kayo ng isang tao malaya ka nang gawin ang gusto mo. You should respect them. At dapat, alam mo pa rin ang boundary mo. I won't do that, Shaira. Nire-respeto kita. Kaya hindi ko gagawin ang bagay na yun. Seryosong sabi niya. At alam niyang malalagot siya sa akin kapag ginawa niya yun. Tuluyan talaga siyang magiging kwento kapag binastos ka niya. Sabat naman ni Simon kaya sa kanya nabaling ang tingin ko. Medyo nagulat pa nga ako kasi tropa niya pala si Alfred. Kaya pala ganun na lang siya noon kay Alfred nung mukhang ewan to sa mall. Humanda rin siya sa akin. Sabi naman ni Jayden. Tumango naman ako at muling bumaling sa monitor. Pero ang galing ng naisip niyo na to .
Kahit hindi ko alam ang dahilan kung bakit nagpapanggap kang patay, ramdam kong malalim ang dahilan mo. Sorry, I can't tell. Ayoko lang kasing madamay ka't mapahamak. Hindi ko kasi kayang mawala ka sa akin. Napalingon ako sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Sobrang importante mo sa akin kaya't natatakot ako na may mangyari sa'yo. I don't wanna lose you, my wife. Sa sobrang sincere ng boses niya, gusto ko siyang tugunan ng I love you at halikan. Hindi ko naman kasi expected na sobrang bait at sincere pala nitong mapapangasawa ko. Ang swerte-swerte ko naman. Ayoko ring may mangyaring masama sa iyo, Alfred. Sobrang importante mo na rin sa akin kaya gusto ko ring ingatan ka. Umiwas ako ng tingin. Teka, kukuha ko ng macaroni sa kusina Baka kasi tapos nang magluto si Lilet. Nakaramdam kasi ako ng hiya dahil sa sinabi ko kaya't gusto ko na munang maglaho. Kahit 5 minutes lang. Sobrang lakas din kasi ng tibok ng puso ko. Para akong hihimatayin na ewan. Kuha ka na rin ng juice sabi ni Simon. Tumango lang ako bago lumabas sa secret door. Kung saan ang labas ay sa closet ko. Medyo hassle lang sa paglabas pero kaya naman. Saktong paglabas ko nga sa closet ko ay may humampas sa ulo ko. Bigla na lamang nagdilim ang paningin ko at bumagsak ako sa sahig. Mukha ni Ethan ang huling nakita ko bago ko lamunin ng dilim. Nang magising ako'y wala na ako sa bahay ni Alfred. Nasa parang abandonadong bahay ako. Nakatali ako sa isang upuan at napapaligiran ng maraming lalaking armado. Napapanood ko lang to sa mga movie tapos nangyayari na sa akin. Anong kasunod nito? Biglang lilitaw si Alfred kasi siya talagang kailangan ng mga kumuha sa akin? Shaira! Napalingon ako sa tumawag sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Johan. Nakatali rin ito sa isang upuan. Johan? Anong ginagawa mo rito? Gulat kong tanong sa kanya. Moment ko ito tapos bigla rin siyang makikidnap. Speaking of kidnap, si Ethan pa lang nakita ko. Nakita ko siya bago ako mawala ng malay. Hindi ko alam kung paano ako napunta rito Basta't may humampas na lang sa akin tapos nang magising ako, nandito na ako't nakita kita. Sagot nito na tila ba naguguluhan. Eksena naman tong lalaking to. Moment ko kaya to ngayon. Ako lang dapat ang ililigtas. Dinamay niya pang sarili niya. Charot lang. Ano bang kailangan na mga kumuha sa atin? At saka asan si Ethan? Siya yung nakita ko bago ako mawala ng malay. Sunod-sunod kong tanong. Nakita ko rin si Ethan kanina. Sagot nito. Tapos narinig ko kanina yung dalawang lalaki. Si Alfred daw ang kailangan nila. Si Alfred? Abay hukayin nila roon sa sementeryo. Siyempre hindi ko naman pwedeng sabihing buhay si Alfred. Sa nangyayari ngayon, nagkakaroon na ako ng hint kung bakit nagpapanggap si Alfred na patay. Mukhang may hinuhuli siyang isang tao na gusto siyang pagtangkaan. Nawala ang atensyon ko sa iniisip ko nang kuhanin ng dalawang lalaki si Johan. Nagpupumiglas naman si Johan. Bitawan niyo ako! Sigaw ni Johan. Hoy! Saan niyo siya dadalhin Bulyaw ko sa mga lalaki. Hindi nila ako pinansin at lumabas lang. Lumabas din yung iba pang bantay kaya't naiwan akong mag-isa sa loob. Natatakot tuloy ako dahil baka may multo rito. Sinubukan kong makawala sa pagkakatali sa akin kaso humapdi lang yung kamay ko. Gusto mong tulungan kita? Oo, Ethan! Nagulat ako sa biglaang pagsulpot ni Ethan. Anong kailangan mo sa akin Bakit mo ako dinukot? Naglabas to ng kutsilyo kaya't napalunok ako. Napapikit ako nang bigla itong lumapit sa akin. Diyos mio, hindi pa kami nakakapaghani mo ni Alfred. Huwag mo muna akong patayin. Wala sa sariling sambit ko. We'll get there, wifey. Napadilat ako nang marinig ko ang boses ni Alfred. Napatingin ako kay Ethan at may hawak tong cellphone. Pinakiramdaman ko ang sarili ko at hindi pa pala ako patay. Pinakawalan lang pala ako ni Ethan. Ang OA ko lang talaga masyado. Pero teka lang, bakit mo ako tinutulungan? Ikaw yung nakita ko kanina bago ako mawala ng malay Sabi ko kay Ethan. Ikaw yung humampas sa ulo ko. Ang sakit kaya at nagkasugat pa Paano kita mahahampas kung nasa harapan mo ko? Nagtaas pa ito ng isang kilay sa akin. Napaisip naman ako sa sinabi niya. May point naman siya.
Sino ang totoong masama? Naguguluhan na ako sa inyo Tanong ko. Si Johan. Sagot nito. Napamura naman ako at wala sa sariling napasuntok sa hangin. Kaya pala hindi ako naaawa sa itsura niya kanina. Lintik na yun, mapagpanggap, mukha siyang tanga. Nahuli ko siyang ginagawa yun kaya't kinulong niya ako. Hindi niya alam mabilis ako makawala. Nakangising sabi ni Ethan. Creepy siya pero mabait naman pala siya. Pero lamang na lamang talaga yung pagka-creepy. Shaira, magtiwala ka lang kay Ethan sa ngayon. Papunta na kami dyan kaya't hindi mo na kailangang matakot. Nagsalita si Alfred na nasa kabilang linya. O sige, bilisan niyo Mag-iingat din kayo. Lalo ka na. Mag-iingat talaga ako. Hindi pwedeng hindi matutuloy ang honeymoon nating dalawa. Banat nito. Napairap naman ako pero may ngiti sa aking labi. After ng bakbakan na ito, may panibagong bakbakan na naman ako. Yung masarap na bakbakan. Sasagutin ko pa sana si Alfred pero mabilis na pinatay ni Ethan ang tawag. Napasimangot naman ako dahil sa ginawa niya. Mamaya na kayo maglambingan. Dun muna tayong dalawa sa kulungan ko. Sabi ni Ethan bago ko hawakan sa kamay. Hinila niya ako papalapit sa sulok. Tumungtong siya sa sirang lamesa at binuksan yung kisame. Pagkatapos, umakyat siya doon. Alika rito. Ibinaba niya ang kamay niya para matulungan ako. Ginaya ko naman ang ginawa niya hanggang sa makaakyat na ako. Tinakpan niya yung kisame at nagsimulang gumapang. Nakasunod naman ako sa kanya. Huwag kang uutot Magkakamatayan tayo rito. Nakaharap sa akin ang matambok niyang puwet kaya't medyo kabado ako. Baka sa baho pa ako mamatay niyan. Gross! Hindi ko ma-imagine kung paano kang nagustuhan ni Kuya Alfred. Sambit nito. Siyempre maganda ako. Kahit sino naman mahuhulog sa gandang taglay ko. Ilusyonada. Ilang sandali ngay huminto kami sa isang pwesto. Binuksan muli ni Ethan ang kisame at bumaba na ron. Sunod naman akong bumaba. Nasa isang kwarto kami na malawak pero pang-horror ang datingan. Wala bang mumulto rito? Takot kong tanong. Meron, pero hindi ko sasabihin kung nasan. Sagot nito. Bigla na lamang may kumatok. Mabilis akong tinulak ni Ethan papasok sa isang maruming closet. Muntik pa akong sumigaw dahil may kalansay akong katabi. Para mawala ang isip ko sa kalansay, sumilip na lamang ako sa maliit na butas. Nakita kong walang hiyang si Johan. Nawawala si Shaira! Saan mo siya dinala? Tanong nito sa kapatid. Kinulong mo ako rito tapos tatanungin mo ko kung nasan siya? Hindi ka ba baliw? Kasual na sagot ni Ethan. Isang suntok naman ang ibinigay sa kanya ni Johan. Ikaw lang ang pwedeng tumulong sa babaeng yun. Ikaw lang nabaliw ka. Hindi naman kumibo si Ethan at seryosong nakatingin lang sa buwisit na si Johan. Gusto ko siyang tampalin sa Ines. Kahit tulungan mong babaeng yun, ikaw pa rin ang makukulong. Walang maniniwala na inosente ka dahil baliw ka. Si Ethan pa daw ang baliw? Sa mga ginagawa niya ngayon, siya itong baliw. Buwisit siyang talaga. Gusto ko siyang hampasin Wala akong pakialam sa'yo. Lumabas ka na rito bago pa kita mapatay. Seryosong sabi ni Ethan kaya't kinilabutan ako. Ang alam ko 23 pa lang si Ethan. Pero grabe ng aura niya. Parang mafia siya. Mas malala pa pala sa mafia. Nang makalabas si Johan, lumabas na ako sa cabinet. Nasubsob pa ako dahil sa sobrang takot sa kalansay. Hoy! Ayos ka lang ba? Nilapitan ko si Ethan at sinapong kanya mukha. Nagulat naman ito sa ginawa ko. Huwag kang makikinig dun sa kuya mo Tantado lang yun. Tama naman siya Baliw ako. Tugon niya. Hindi ka baliw. Siya ang baliw. Walang taong nasa katinoan ang gagawa nito. Hindi ka baliw. Katakot ka lang talaga minsan. Bigla ulit bumukas ang pinto. Kinabahan ako at parang matatanggal ang puso ko sa kaba. Pero nang makilala ko ang nagbukas ng pinto, agad ko itong dinamba ng yakap. Alfred! Naiiyak kong sambit. My wifey. Hinaplos nito ang buhok ko. I'm so thankful that you're okay. Kahit medyo nakakabwisit yung nadatnan ko, masaya pa rin ako dahil maayos na maayos ka.
Huwag kang magselos dahil walang mali siya sa akin yun. Parang kapatid ko lang itong si Ethan kahit sobrang creepy. Humiwalay naman siya sa yakap bago sapuhin ang aking mukha. Okay po mahal ko. Basta sobrang saya ko dahil hindi ka napahamak. Buti na lang talaga't nakapuslit ng cellphone itong si Ethan kaya't nahanap namin kayo. Kayo? Ibig sabihin ay marami kayo? Maganda yan dahil mga nasa 20 ang kalaban. Tapos mga barako pa. Kailangan matalo nyo silang lahat para makaalis na tayo sa lugar na ito. Ayoko na rito dahil nakakatakot at mukhang maraming multo. Natawa naman siya dahil sa sinabi ko. Napasimangot naman ako bago siya samaan ng tingin. Seryoso ako. Inis kong sambit. Yeah, aalis na muna ako saglit para hulihin si Johan ha. You stay here with Ethan, okay? Babalikan namin kayo. Malambing niyang sambit. Babalik ang buhay ah. Mag-iingat ka. I will, wifey. I love you. Hinalikan ako nito sa noo bago siya lumabas ng kwarto ni Ethan. Pigil ang ngiting napahawak naman ako sa noo ko at bahagyang napasayaw-sayaw pa. Ako lang yata ang nasa panganib na pero lumalandi pa rin. Mukha kang tanga. Walang prenong sambit ni Ethan kaya't nawala ang kilig ko. Epal ka naman. Inirapan ko na lang siya't dumiretso sa kama. Nahiga ako ron at nagpaunat-unat. Ethan, nahihilo na ako. Gisingin mo ako kapag tapos na yung gulo ah. At talagang matutulog ka pa sa ganitong sitwasyon? Ibang klase ka talagang babae ka. Peking tumawa na lamang ako at nilibang na lamang ang sarili ko. Kaso, kahit ano talagang gawin ko, bumagsak pa rin ang mga mata ko at nakatulog pa rin ako. Hindi ko alam kung gaano akong katagal nakatulog. Nagising na lang ako kasi naramdaman kong para akong nasa rides. Umuuga-uga kasi yung katawan ko na parang nasa lubak. Hindi nila ako dapat mahuli. Tatakasan ko ito. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong nasa kotse ako at si Johan pang nagmamaneho. Hindi pwedeng mawala sa akin ang lahat. Hindi pwede! Hoy! Bakit ikaw ang kasama ko? Singhal ko sa kanya. Manahimik ka! Pinahirapan mo na nga akong buhating ka. At kasalanan ko pa? Ikaw tong bigla-bigla na lang nangingidnap? I said shut up! Napatahimik naman ako nang tutukan niya ako ng baril. Pero hindi ako papayag na matangay niya. Mabilis kong tinabig ang kamay niyang may hawak na baril at kinagat yun. Napasigaw naman siya sa sakit at nabitawan ang baril. Ako ang bida rito, kaya hindi pwedeng matigok ako. Ginalaw ko rin yung manibela at inagaw sa kanya. Gumewang ang sasakyan pero deadman na lang ako. Ihinto mo yan! Mamamatay tayong siraulo ka! Ikaw ang tumigil! Galit na sabi ko. Hindi! Huminto ang sasakyan nang bumangga kami sa puno. Tumilapon ako at tumama ang ulo ko sa harapan. Ramdam ko ang sakit ng ulo ko at pagkahilo. Ang sakit! Daing ko. Masakit din yung katawan ko pero kailangan kong makaalis agad. Siyempre hindi naman ako tatanga-tanga kagaya ng ibang bida sa pelikula. Bago ako lumabas, dinampot ko muna yung baril at baka barilin ako ng walang hiyang Johan. Pagewang-gewang ako sa paglalakad, sapo ang ulo kong dumudugo. Hilong-hilo kasi ako at masakit ang katawan ko. Bumalik ka rito! Ayan na! Speaking of the devil. Di mamamatay ako kapag lumapit ako sa'yo. Tugon ko. Papatayin talaga kita. Napatigil siya sa pagsasalita nang tutukan ko siya ng baril. Parang naging maamong tuta siya na duguan. Ikaw ang mamamatay kapag hindi ka na nahimik riyan. Hindi ito sumagot. Umupo ka ngayon dyan sa tabi at manahimik. Sumunod naman to kaagad. Inilibot ko naman ang paningin ko at nakita ko ang isang tali sa gilid. Paika-ika ko yung nilapitan habang nakatutok pa rin sa kanya ang aking baril. Nang makuha ko yun, naglakad ako palapit kay Johan at sinimulan siyang itali. Nagpupumiglas pa ito kaya't binatukan ko siya. Buisit ka! Ganyan ka ba kasabik sa pera para patayin ng kapatid mo? Seremon ko sa kanya bago maupo dahil mas lumala ang hilo ko. Masyado na siyang mayabang eh. Inaagaw niya sa akin ang lahat. Palagi na lang siyang magaling. Wala siyang inaagaw sa iyo, Johan. Mag-isip kang mabuti. Kayong may inagaw sa kanya. Hindi mo ba nararamdaman o nakikita? Hindi na siya mahal ng mami niyo magmula nang mawala ang daddy niya.
Naging nakikibilong na lang siya sa pamilya nyo. Magmula nang dumating kayo. Hindi naman sa nanunumbat ako o nagigil trip ha. Pero mas unfair kasi sa side ng Kuya Alfred nyo. Napahinga ako ng malalim. Yung mga pag-aari niya ngayon, pinaghirapan niya yun. Wala siyang balak manginggit. Ikaw lang itong nag-iisip na nangiinggit siya at nangaagaw. Ay nako, sana man lang matauhan kang lalaki ka. Magkapatid kayo dapat nagtutulungan pa nga kayo. Hindi naman to sumagot at mukhang natauhan dahil sa sinabi ko. Bigla naman akong naging proud sa pagiging spokesperson ko. Curious ako sa mukha niya kaya't sinilip ko. Parang gusto ko siyang tuluyan na makitang wala itong malay. Napabugan na lamang ako ng malalim na hiningat na upo sa kanyang tabi. Shaira. Napalingon ako sa tumawag sa akin. Agad sumilay ang aking ngiti sa mukha nang makita ang gwapo kong asawa. Wala itong saplot na pang-itaas at may benda sa tagiliran. Shaira, my wife. Lumapit to sa akin at agad akong dinamba ng yakap. Napaigik naman ako dahil sa sakit pero hindi ako nagreklamo. Dahil ang sarap ng mga muscles niya. I'm glad that you're okay. Sorry kung medyo nahuli ako. Nag-pass out ako nang mabaril ako. I'm sorry mahal ko. Nabaril ka? Sandali, okay ka na ba? Buhay ka pa ba? Baka mamaya multo ka na lang Humiwalay ako sa yakap at sinuri siya. Pinindot-pindot ko yung muscles niya. Buhay ka pa nga. Cute pa kasi yung mga muscles mo. Napatawa naman si Alfred bago ako bigyan ng halik sa labi. You're so cute mahal. Let's go to the hospital para magamot tayo at makapag-honeymoon na. At talagang yun pa rin ang nasa isip mo ha? Isipin muna natin tong kapatid mo at mukhang matutuluyan na. Sabay lingon ko kay Johan na wala pa ring malay. Papunta na yung ambulance at mga pulis kaya hindi mo na kailangan pang mag-alala. Tugon ni Alfred. Magiging maayos ang lahat kaya't magtiwala ka lang. Sakto namang dumating ang mga pulis at ambulance. Nilapitan kami ng medic pero tinanggihan ko sila at si Johan muna ang pinapaasikaso ko. Ikaw, bumalik ka rin muna sa ospital. Kailangan mong gumaling para tuloy-tuloy ang labing-labing natin. Sabi ko kay Alfred. 2 po tayong babalik sa ospital dahil kailangan mo rin gumaling. Hindi talaga kita tatantanan sa honeymoon natin. Natawa na lamang ako bago sumandal sa kanya. Muntik mang mamatay, madidiligan naman. Alfred's point of view. Dahil sa ginawa ni Johan, nahatulan siyang guilty. At kasalukuyan ngayong nakakulong. Nagalit pa sa akin ang mami namin at inutusan akong bawiin ang kaso. Pero hindi ako pumayag. Kailangang matuto ng anak niya. Isa pa, dinamay niya na si Shaira at muntik pang mamatay. Hindi ko palalagpasin ang ganung bagay. Ito ba ang pa-welcome back niyo sa akin? Nakangusong reklamo ko habang nakatingin sa sandamakmak na papeles na nasa ibabaw ng aking table. Paawat naman kayo, kabubuhay ko pa nga lang Kasalanan mo ho yan, sir. Masyado mong na-enjoy ang pagpapanggap na patay kaya't kailangan mong mahirapan. Nakangiting sabi ni Yulin, sekretary ko. Nagmamakaawang nilingon ko naman si Jaden pero tinalikuran ako nito. I'll go now to my wife. Tumawag ka na lang kapag gabi na't magpapasundo. Huwag mo akong istorbohin At ngayon lang kami magkakaoras ng asawa ko. Sabi nito bago dire-diretsyong umalis. Iniwan na rin ako ni Yulin kaya't no choice ako kung hindi gawin ang trabaho ko. Sobrang sama ng loob ko dahil sobrang tambak ng mga papeles. Kahit naman nung kunwaring tigok ako inaasikaso ko ng mga ito. Hindi ko alam kung anong nangyari at natambakan pa ako. Gusto ko pa namang umuwi ng maaga at malambing yung asawa ko. Nakakainis talaga. Sir, may bisita ka. Maya-maya isambit ni Yulin. Hindi ko naman siya binigyan ng tingin. Tell them I'm busy. Ayokong tumanggap ng bisita para hindi ako madistract. Tugon ko. Uuwi na lang ba ako kung ganon? Mabilis akong napaangat ng tingin. Agad sumayang kalooban ko nang makita si Shaira. Baby ko! Parang batang tumayokot naglakad papalapit sa kanya. I miss you so much, baby ko. Nagdala ako ng pagkain para sa'yo. Ang sabi kasi ni Jaden, sobrang kawawa ka raw sa itsura mo. Tugon niya. Nilingon ko si Yulin. You may go. Maglalambingan muna kami ritong dalawa. Nakakahiya naman kung manonood ka pa, di ba? Umirap naman to bago lumabas. Lumapit naman ako sa pinto at nilak yun bago bumalik sa asawa ko. Baby, I need some energy. Ang dami kong paperworks kaya't need ko ng kiss at hug mo.
Sambit ko. Namula naman ang mukha nito. Alfred, nasa office mo tayo. Mamaya na lang sa bahay. But I want you now. Pagbigyan mo na ako. Ngumuso pa ako at nagpa-cute. Umiling ito dahil alam niyang hindi lang basta kiss at hug ang gusto ko. Alfred, maririnig nila tayo rito. Soundproof tong office ko, Shaira, kaya't huwag kang mag-alala. Napalunok naman to bago nag-iwas ng tingin. Sige na nga, pero 10 minutes lang ha. I'll try. Ngumisi ako, tinulak siyang paupo. At doon na nagsimula ang pagtsutsok-tsakan namin. Ang usapan namin na 10 minutes lang ay nauwi sa 1 hour dahil sa sobrang pananabik namin sa isa't isa. Napagod ako. Hinihingal nitong sambit habang nakasandal sa dibdib ko. Sorry not sorry. Hinalikan ko siya sa noo. Masyado ka kasing sarap na sarap sa akin eh. Kawawa ka siguro kapag nawala ako. Hindi ka mawawala, baby ko. Palagi kang mananatili sa tabi ko. Hindi ko hahayaang mawala ka sa akin. I love you, baby. Mahal din kita, Alfred. Sobrang mahal na mahal. And with that, I kissed her lips. Handa akong kalabanin ng lahat para lang maging maayos siya. Shaira's point of view. Hindi ko ine-expect na sobrang magiging masaya ko pagkatapos ng pinagdaanan ko. Minalas man sa nanay, sinuwerte naman sa tatay at sa napangasawa. Papa! Masiglang bati ko sa puntod ng papa ko. Umuwi kami ni Alfred sa probinsya namin dahil kamatayan ni Papa. Alam niyo ba? Sobrang pagpapasalamat ko kay Alfred dahil sa mga ginawa niya. Binawi niya yung bahay na ibinenta nila Mama. Kaya naman nakakauwi na ulit ako roon. Kamusta ka, Papa? Okay ka lang ba dyan sa piling ni Lord? Ako kasi okay na sa piling ng asawa ko. Tingnan mo, pang-4 na anak na namin itong ipinagbubuntis ko. Magkakasunod ang edad ng apo mo. Yung 2 nauna buwan lang ang pagitan. Natatawang kwento ko. Sayang kasi ang lahi ni Alfred kaya't sunod-sunod ang anak namin. Pero last na itong dinadala ko dahil kawawa na raw ang pempem ko. Tsaka na raw namin dadagdagan kapag lalaki nang nanganganak. Mami! Yumakap sa binti ko si Aljon, panganay namin. Mami, where's Yoyo? Tanong naman ni Sheena, pangalawa namin. Same silang 5 years old kahit hindi kambal. Pero si Aljon ay magsi-6 na next month. Nasa loob ng nicho si lolo nyo. Nagpapahinga na siya forever. Sagot ko. Kahit nagtataka sila, tumango pa rin silang dalawa. Wifey, tapos ko nang itayo itong tent natin. Tara na rito para makakain na tayo. Nakangiting pagtawag sa akin ni Alfred. Lumapit naman kami nila Aljon sa kanya. Dahil mabigat ang tiyan ko, naupo agad ako sa upuan. Katabi ng upuan ni Alvin ng pangatlo namin at 4 years old. Mommy, eat! Nakangiting sabi nito. Nagsimula nga kaming kumaing 5. Gusto ko sana mag-overnight din sa sementeryo kaso bawal. Lalo pat buntis ako. Matagal-tagal din kasi noong huli kong nabisita si Papa. Kaya't miss ko na siya. Sobra. Pagkatapos ng kumain, nagsimulang maglaro mga bata na hinayaan na lang namin. Are you happy? Biglang tanong ni Alfred kaya't napatingin ako sa kanya. Ngumiti naman ako at tumango. Sobrang happy ko. Alam ko ring masayang-masaya si Papa habang nakikita ako sa heaven. Ito kasi ang gusto niya yung makita kong masaya sa pamilyang bubuin ko. At dahil lahat yun sa'yo kaya't masaya ako. Thank you so much, Alfred. Thank you dahil binuo mo ko. Ikaw ang pinakamagandang plot twist sa buhay ko. Sobrang mahal na mahal kita. Thank you rin dahil dumating ka sa buhay ko. Dahil sa'yo, naging masaya ulit ako. Nabigyan ulit ng kulay ang mundo ko. Dahil sa'yo, naging matapang akong harap. Binago mo ang buhay ko ng sobra. At sobrang saya ko dahil doon. Mahal na mahal kita, Shaira. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Nangingilid ang luhang initian ko siya. Pangako kung ikaw pa rin ang hahanapin ko sa susunod kong buhay. Magpapakain pa rin ako sa'yo sa next life. Natawa naman siya bago ako bigyan ng halik sa labi. At willing akong kainin ka ng kainin. I love you, mahal ko. Nakangiting sumandal ako sa kanya tumingin sa puntod ni Papa. Inggit ka na ba, Papa? Sama pa more kay Lord. Charot lang.
wakas.